Pero sa bagay, hindi natin dapat ipagtaka kung may tumututol sapagkat yung mga sugo ng Panginoon Diyos, may mga tumutulig sa rin sa kanila. Pero dito ating ipinakikita ang rason, hindi yung pangangatwiran, kundi yung katwiran. Opo. Ang terminong anghel, kahulugan noon ay sugo, maaring ikapit sa espiritong isinugo ng Diyos at maaari ding ikapit sa ministro o pastor na nasa kalagayan o likas na kalagayan na tao. Ang sabi po ng iba, kapatid na Ramil, ay ang batayan lang daw po natin sa pagsasabing ang kahulugan ng terminong anghel ay nangangahulugang messenger o sugo, diksyonaryo lang daw po katulad nung binasa nyo at hindi raw po Biblia. Di basahin po natin ang Bibliang Ingles at makikita natin doon sa Young's Literal Translation at pakibasa na rin po sa pagkakasali na sa ating wika, kapatid na Romel. Ganitong ating mababasa. And I saw another messenger going up from the rising of the sun, having a seal of the living God. At nakita ko ang ibang sugo na umaakyat mula sa sinisikatan ng araw. Taglay ang tatak ng Diyos na buhay. And he did cry with a great voice to the four messengers, to whom it was given to endure the land and the sea. At siya sumigaw ng malakas na tinig sa apat na sugo na binigyan ng kapangyarihan na saktan ang lupa at ang dagat. Saying, do not injure the land, nor the sea, nor the trees, till we may seal the servants of our God upon their foreheads. Na nagsasabi, huwag saktan ang lupa, ni ang dagat, ni ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan ang mga alipin ng ating Diyos sa kanilang mga noo. Maliwanag po sa binasa natin dito sa Young's Literal Opo. Translation, ang itinapat nila doon sa terminong angel o anghel, ang sabi rito, I saw another messenger. Kaya yung sinasabi nila na ang batayan lang daw po namin ay diksyonaryo, Bible dictionaries, hindi ho totoo yun. Biblia ang amin pong binasa. Maliwanag po na sinasabi ang kahulugan dito batay sa talatang ito, messenger o anghel. Anghel o messenger ang nakalagay dito. Ang sabi po naman ng iba, kapatid na Ramil, basta anghel daw po ay espiritu, ang likas na kalagayan. Kaya alang-alang po doon sa mga tumutulig sa ano po. Meron po bang anghel na tagalupa o tao po ang likas na kalagayan na itinuturo ang Biblia? Pero tinawag na anghel. Opo. Meron. At sa maraming pagkakataon, ito po ay atin nang naipaglingkod, pero dahil sa paulit-ulit yung tuligsa nung iba, at maaring yung iba ngayon lang nakapanood sa ating programa, kaya para po sa inyo, babasahin namin muli ang sinasabi po dito sa aklat ng Mateo 11:7 at 10 mula po sa salin ng isang pari na si Juan Trinidad. At pagkaalis nila ay nagsimula si Jesus na magsalita sa karamihang tao tungkol kay Juan. Ano ang nilabas ninyo sa ilang upang makita? Isang tambubaga na pinapaspas ng hangin. Ano nga ang nilabas ninyo upang makita? Isang tao bagang mahusay ang pananamit? Alam na ninyo na ang mga nagdadamit ng gayon ay nasa bahay ng mga hari. Kaya't ano ang nilabas ninyo upang makita? Isang propeta baga? Tunay, pinatototohanan ko sa inyo na mahigit pa sa isang propeta sapagkat siya ang binabanggit sa nasusulat, narito, sinugo ko ang aking anghel na magpapauna sa iyo upang ihanda ang iyong daraanan. Dito sa saling ito ay pinatunayan po ng banal na kasulatan na si Juan Bautista ay tinawag po na anghel. Ang sabi doon sa sinipi ng ating Panginoon Jesucristo, sinugo ko ang aking anghel. Sino po ang sinasabi ritong anghel? Si Juan Bautista. At dapat nating matiyak kung sa bagay, kahit siguro hindi na basahin natin sa Biblia, pero para sa ating mga taga-subaybay, ating tingnan kung ano ba likas na kalagayan ni Juan Bautista. Baka po kasi may nag-iisip na espiritu sa kalagayan, ang likas na kalagayan ni Juan Bautista. Di basahin natin ang sinasabi po sa atin ng Biblia. Juan 1:6. Naparito ang isang tao na sugong mula sa Diyos na ang kaniyang pangalan ay Juan.
Maliwanag, tao po sa likas na kalagayan, si Juan Bautista ayon po sa pahayag ng Biblia. Pero sana napansin ninyo na si Juan Bautista ay tinawag siyang anghel. Hindi dahil sa ang kanyang likas na kalagayan ay tao. Hindi rin sa ang kanyang likas na kalagayan, espiritu, sapagkat hindi naman siya espiritu, kundi tao, may lamat, may buto. Bakit tinawag na anghel si Juan Bautista? Dahil po sa kanyang tungkulin. Ano yung tungkulin? Sugo, angelos, messenger, sugo ng ating Panginoon Diyos. Ito po naman ang sinasabi ng iba, kapatid na Ramil. Ang batayan lamang daw po nating mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay ang Bibliang isinalin ng mga pare. Dapat daw po, sabi nila, sangguniin natin yung original na wika na ginamit na isinulat doon sa talata. Naalala ko tuloy yung tumuligsa ng ganyan at nag-argumento ng ganyan. Hanggang ngayon, hindi pa sinasagot yung ating sagot. Pero uulitin natin yung ating sagot na sinasabi nila na ang batayan lang daw natin na mayroong tao na tinatawag na anghel, iyon lang sali ni Juan Trinidad na pari na Iglesia Katolika. Pero nang basahin natin sa mga nagdaan, ilang taon na, no? Hanggang ngayon, binasa natin yung mismong Greek Bible. At ito, babasahin nating muli para makita nila, lalo na ng ating mga bagong televiewers. Ang babasahin ko po sa inyo, itong The Interlinear Greek-English New Testament by George Ricker Berry. Ganito po ang ating mababasa sa nasabing talata niyong binasa namin kanina, 11:7 hanggang 10. Ang babasahin ko na lang ngayon, talata 10 dito po sa Greek Bible. Napapanood po ninyo sa inyong mga television screen. O tuses tempero o gibratay, edu egu apostelo ton angelon mo prosoposo. Dito sa binasa natin, maliwanag na ang sabi rito, ego apostelo, I send ton angelon, I send forth my angel, na kung babasahin yan sa Kingdom Interlinear, messenger. Kaya yung sinabi ritong angelon, which is in the accusative form. Pagka sinabing accusative form, it functions as direct object. Pagka apostelon, pagka angelon, that is direct object. Pagka gagamitin as nominative case or subject of the sentence, yung angelon ay magiging angelos. Kaya, ano ang counterpart nung sinabi roon na messenger? Ito sa Griego, sa binasa natin, angelos. Ay ano ba yung angelos? The angel. Sa English. Anong ibig sabihin? Ang counterpart lang yan, messenger, sugo ng Panginoon Diyos. Kaya, Tagalog may mababasa. Sa Grego may mababasa. Kaya nga sabi natin, kapatid na Romel, hanggang ngayon, yung mga tumutuligsan yan, hanggang ngayon, hindi pa nila sinasagot. Sabi nila, wala raw tayong mababasa. Wala raw tayong mababasa bukod doon sa salin ni Juan Trinidad na may taong anghel. Nung binasa natin ito, hanggang ngayon, wala nang kakibo-kibo at hindi na matututulan, napipipilan yung kanilang sinasabi sapagkat nakasulat nga po sa mga banal na kasulatan. Hindi na po nila inulit yung pagtuligsa na yun. Pero doon sa mga, mayroon silang mga ginamit na kasangkapan, kaya masasabi natin, doon sa mga ginamit nilang kasangkapan, sana buksan din ang pag-iisip. No? Hindi man natin sinasabi wala silang isip, pero buksan ang kanilang pag-iisip para sa ngayon, makarating sa katotohanan. Yung mga binasa natin, talata po sa banal na kasulatan. Balikan ko po yung Apokalipsis 7:2 hanggang 3. Malinaw na po kasi na yung anghel ay pwedeng ikapit sa tao na isinugo ng Diyos. Isinugo ng Panginoon Diyos, tao sa likas na kalagayan. May binabanggit puro na dako na pagmumulan yung sugo. Alin po yung dako na tinutukoy doon? Balikan nga natin, baka mayroon naman tayo taga-subaybay na ngayon lang nagbukas ng kanilang telebisyon. Balikan natin yung Apokalipsis 7:2 sapagkat yan ang ating pinag-uusapan. Ito po. At nakita ko ang ibang anghel, yan ang sugo, na umaakyat mula sa sikatan ng araw. Dito sa binasa natin, maliwanag ang dako, kasi niliwanag natin ang anghel